Magandang araw! Ngayon ay ituloy natin ang ating aralin sa Day 2 ng Week 1 ng ating GMRC. So, naiugnay ang batayang impormasyon ng sarili sa mahalagang bahagi ng pagkilala dito. So, balikan natin yung nakaraang aralin natin tungkol sa mga batayang impormasyon ninyo. Yan. So, ito ang inyong pangalan. So, maaari kayong tumawag ng kapareha nyo sa inyong bahay at sabihin ang inyong pangalan, palayaw, edad, petsa ng kapanganakan at kasarian. So, ngayon may kwento ako sa inyo. Yan. Makinig kayong mabuti. So, habang naglalakad papunta sa kanilang silid-aralan, ay masayang nag-usap sina Mitch at May. Sila ay magkamag-aral sa unang baitang. May, saan ka nakatira? Ako'y nakatira sa 83 Sampaguita Street, Barangay Matatag. Magkalapit tayo ng tirahan. Ano naman ang pangalan ng iyong magulang o tagapangalaga? Ang aking magulang ay sina Edwin Cruz at Maria Cruz. Alam mo ba na niregaluhan ako ng aking tatay at nanay nang gusto kong manika ng aking karawan? Oh, ako naman ay binigyan ng krayola ng aking tatay at nanay. Hilig ko kasi ang gumuhit o mag-drawing. Pareho tayo ng hilig, Mitch. Gusto kong iguhit ang mga halaman dito sa ating paaralan. Ako naman, gusto kong iguhit ang mga bulaklak malapit na pala tayo sa ating silid-aralan. Oo nga, tayo nang pumasok upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral. At pumasok na nga sina Mitch at May sa kanilang silid-aralan. Ngayon, sagutan natin ang sumusunod na tanong. Ano ang mga napag-usapan ni Mitch at May? So, napag-usapan ni Mitch at May ang kanilang mga batayang impormasyon. So, ano-ano ba yung mga ibang batayang impormasyon na pinag-usapan nila kanina? So, anong hilig? Saan sila nakatira? So, ano ba yung sino yung magulang nila? Yan. So, sige, saan nga ba nakatira si May? O, sabi niya, siya ay nakatira sa 88 Sampaguita Street, Barangay Matatag. Ano naman ang pangalan ng tatay at nanay ni May? So, ito na si Ginoong Edwin Cruz at Maria Cruz. Kung si May ay gusto ng manika, ano naman ang gusto mo matanggap sa iyong kaarawan? Sige nga, ano nga? Sabihin nyo nga ano ba yung mga gusto nyong regalo sa inyong kaarawan? So, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang gusto o hilig. Kung si Mitch ay mahilig gumuhit, mag-drawing, ano naman ang gusto mong gawin? Gusto mo bang kumanta, sumayaw, mag-basketball, mag-badminton? O, anong hilig mo? So, sa araw na ito, inaasahang makikilala ninyo ang iba pang batayang impormasyon sa inyong sarili tulad ng tirahan, pangalan ng magulang o tagakupkop, paniniwala o relihiyon, gusto o hilig, at pagkamamamayan. So, mahalagang makilala pa natin ang iba pang batayang impormasyong ito nang may tiwala sa ating sarili. So, tirahan. Ano nga ba ang tirahan? Ang tirahan ay lugar kung saan matatagpuan ang inyong bahay. Pangalan ng magulang o tagakupkop. Ito ay ang pagkakakilanlan sa nanay, tatay o tagapangalaga. Paniniwala naman o relihiyon, ito ay tumutukoy sa pananampalataya ng isa. Maaari kang Katoliko, Iglesia ni Cristo, Islam o yung mga tinatawag nating Muslim, Born Again Christian, Jehovah, Dating Daan at marami pang iba. Gusto o hilig. Ito ay ang pagnanais na makamtan ng isang bagay o pagnanais sa isang gawain. Kagaya ng nakikita nyo sa larawan, may iba't ibang mga gustong gawin ang mga bata, 'di ba? So may naglalaro ng skating, nagfo-flute, nagigitara, gumuguhit, naglalaro ng football. So marami pang ibang pwedeng hilig o gusto. Pagkamamamayan, ito ay tumutukoy sa pagiging kasapi o miyembro ng isang bansa. So tayo bilang nakatira sa bansang Pilipinas, ang pagkamamamayan natin ay isang Pilipino. So ang mga lalo na kayo, isinilang kayo sa Pilipinas. Dito kayo nag-aaral. So ang pagkamamamayan nyo ay isang Pilipino.
Sige nga, ibahagi nyo nga kung saan kayo nakatira. Alam nyo ba kung saan kayo nakatira? So, kung hindi nyo alam, maaari nyo tanungin ang inyong mga magulang. Kasi mahalaga to para kapag nawala kayo, alam nyo kung saan kayo dadalhin. O ano ang pangalan ng iyong nanay at tatay o tagapangalaga? Siyempre, dapat alam nyo, no? Kasi ito ay sumisimbolo ng pagmamahal nyo sa kanila. At ano naman ang iyong gusto o hilig? O, yung madalas mong gawin, syempre maliban sa pagsa-cellphone kasi ang mga bata ngayon talaga nagsa-cellphone na. So, dapat baguhin natin yon kasi hindi healthy yung lagi tayong nagsa-cellphone. Ano? So, dapat ang mga hilig o gusto natin ay walang kinalaman sa pagsa-cellphone kagaya ng sumayaw, umawit, kumanta, gumuhit. Yan. So, maglaro ng basketball. Yan. Sa labas. Maglaro ng magbike o magbasa. Yan, magaganda yung gusto o hilig. So, ano naman ang iyong paniniwala o relihiyon? So, marami tayong iba't ibang relihiyon. So, kung hindi nyo alam, maaari nyo rin tanungin ang inyong mga magulang. So, at ang ating pagkamamamayan, isa tayo ng pagkamamamayan. Tayo ay Pilipino dahil tayo ay nakatira saan? Sa Pilipinas. So ngayon, meron pa akong isang kwentong babasahin. Makinig kayong mabuti. Ang Batang si Miko. Si Miko ay mag-aaral sa unang baitang. Siya ay nakatira sa 87 Manga Street, Barangay Matatag. Ang pangalan ng kanyang nanay ay Maria Reyes at ang kanyang tatay ay Juan Reyes. Siya at ang kanyang mga magulang ay Muslim. Si Miko ay Pilipino sapagkat ipinanganak siya sa Pilipinas. At ang kanyang mga magulang ay Pilipino. Siya ay mahilig umawit. Lagi siyang nananalo sa mga paligsahan sa pag-aawit kaya tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang, guro at kamag-aral. O, sagutin ninyo, saan nakatira si Miko? Tama, sa 87 Sampaguita Street, Barangay Matatag. Ano ang pangalan ng magulang ni Miko? So, ito ay si Ginoong Juan Reyes at Maria Reyes. Ano naman ang gusto o hilig ni Miko? So, siya'y mahilig umawit. Ano naman ang paniniwala o relihiyon ni Miko? So, siya at ang kanyang pamilya ay Muslim. Ang relihiyon nila ay Islam. Ano naman ang pagkamamamayan ni Miko? So, siya'y isang Pilipino. Ngayon, piliin kung atay ang impormasyon ang tinutukoy. O. Ito ang pagnanais sa isang bagay na makamtan at sa isang gawain. Anong tawag dun sa pagnanais sa isang bagay na makamtan at sa isang gawain? So, ito ay gusto o hilig. Ito naman ang lugar na kung saan matatagpuan ang tahanan. Tulad mo, ikaw ay may tirahan. Ano to? So, ito yung tirahan kung saan kayo nakatira. Tumutukoy ito sa iyong tagapangalaga. Anong tawag doon? So, ito ang pangalan ng magulang mo o taga-kupkup. Ito naman ang pagkilala sa iyong pananampalataya. So, pag sinabing pananampalataya, ito yung paniniwala mo o relihiyon. Ito naman ang pagiging kasapi o miyembro ng isang tao sa isang bansa. O ang pagiging kasapi o miyembro ng isang tao sa isang bansa ay tinatawag na pagkamamamayan. Okay, so ngayon, mahalaga ang mga batayang impormasyon upang makilala ng maayos at mahusay ang sarili na nalilinang ang tiwala sa sarili. Sige nga, subukan nyo ang mga batayang impormasyon na ito sa inyong sarili. Ako ay nakatira sa, sabihin mo kung saan ka nakatira. Ang pangalan ng aking mga magulang ay, sabihin ang pangalan ng magulang mo. Sabihin ang pangalan ng iyong nanay at tatay. At ang gusto o hilig ay, sige nga, mailalahad mo ba ang iyong gusto o hilig? Ang paniniwala ko ay, ano ang relihiyon mo? So, kung hindi nyo alam, maaari nyong itanungin ang inyong mga magulang. Ako ay,
Ano ang iyong pagkamamamayan? So, tayong lahat, iisa ang pagkamamamayan natin, ha? Dahil tayo nakatira sa Pilipinas, tayo ay isa tayong Pilipino dahil nakatira tayo sa Pilipinas. Yan. Bakit mahalaga ang mga batayang impormasyon sa ating sarili? So, kasi ito'y nagpapakilala sa atin, no? Yan. Dapat alam natin to kasi magagamit natin to sa maraming bagay. O, kagaya ng tirahan mo, kung saan ka nakatira. So, ito ay makakatulong sa iyo lalo na kapag nawala ka, 'di ba? So, paano natin ipinapahayag ang ating tirahan, pangalan, magulang, gusto, hilig, paniniwala o relihiyon o pagkamamamayan? Syempre, pag sinabing tirahan, saan ka nakatira? Dapat alam mo ang magulang mo, no? Kapag tinanong ka ng ibang tao, alam nila kung sino o saan ka nila dadalhin, 'di ba? Tapos, dapat alam mo kung anong gusto mo o hilig mo. Kasi makakatulong ito sa'yo sa balang araw paglaki mo para makakuha ka ng gusto mong trabaho. At, syempre, mahalaga na tayo may paniniwala o relihiyon kasi ito ang magpapalapit sa atin sa Diyos. At bilang isang Pilipino, dapat alam mo na ikaw na ang pagkamamamayan mo ay isang Pilipino. So, ngayon, makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. So, maaari nyo igwi sa inyong kwaderno ang masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot na mukha kung mali. Ang tirahan ay lugar kung saan matatagpuan ang inyong tahanan. Tama o mali? Ang pangalan ng magulang o tagapangalaga ay pagkakakilanlan ng nag-aalaga sa'yo. So, ito ay tama. Ang gusto o hilig ay mga pagnanais sa isang bagay na makamtan o pagnanais sa isang gawain. Tama o mali? So, ito ay tama. Number 4, ang paniniwala o relihiyon ay ang pagkilala sa paborito mong kulay. So, ito ay mali. Okay? Mali ito. Kasunod, ang pagkamamamayan ay ang pagiging kasapi o miyembro ng tao sa isang bansa. So, ito ay tama. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. So, practicein nyo na ang mga batayang impormasyon na ito sa inyong sarili.